talata, sumagot si Jesus. Sa bibig po ng Panginoong Hesus, nanggaling mismo yan. No? Pinapaniwalaan nga natin, ang Apostol Pedro, Apostol Pablo, Propeta David, na sila yung mga kinasihan ng Banal na Espiritu, ay lalo naman ang Panginoong Hesus na kinasihan din sa kanyang pagkakatawan tao. Siya mismo nagsabi, sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Ang tubig, kumakatawan sa isang theologian, nabasa ko, that represent physical. So, ibig sabihin, hindi mo mararanasan ang kapanganakan muli kung hindi ka naman naging tao pa. Ano? Kaso lang, ang problema sa atin, yung ating kapanganakan tao, naapektuhan ng kasalanan. Kaya meron namang kapanganakang Espiritu. Hindi lahat ng ipinanganak ay ipinanganak ng Diyos. Maraming tao ipinanganak physical, pero hindi ipinapanganak pang spiritual. So, kaya dalawang kapanganakan, tubig at Espiritu. Amen? Hindi pa ako tapos. Okay, John 3, pakiano ulit ng verse 5. No? Maliban na tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ito mabigat, ha? Ibig sabihin, kung hindi mangyayari yun. Kung hindi mangyayari yun, lumuhod ka na, napakalayong luhod. Umiyak ka na ng dugo. Lumuha ka na ng dugo. Magpapako ka pa sa cross. No way na ikaw ay pumasok sa langit. Are you with me? So, ang ating pinag-uusapan lagi may kaugnayan sa Banal na Espiritu. At ang ating pag-uusapan ngayon, ang Holy Spirit ay nagre-regenerates. Yan po ang ating paksa. Spirit regenerates. Pag sinabi po regenerates, ano ho? Siguro sa simpleng pakahulugan muna tayo. Alam naman natin yung re. May paso latido. No? Re. Again. Generates, buhay. So, ibig sabihin, kung sa mababaw na pakahulugan, ang ibig sabihin ng regenerates, buhay uli. Simulang buhay. Bagong buhay. Ibig sabihin, hanggat hindi ka magkaroon ng bagong buhay, hindi ka pupunta sa langit. Are you with me? Regenerates. Magsimula tayo sa meaning. Dahil ang ating oras ay kailangan kong bigyan ng meaning. Okay. Hindi ko na bubuksan yung mga talata na binigay ko dito, ha? Bibigyan ko ng pasadang mabilis. Pag sinabi po regenerates, ito po'y tumutukoy sa pagbabago ng ating puso. Ano ha? Ito'y pagbabago ng ating puso. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay ipinanganak na muli, ang ibig sabihin sa Tagalog lang ng regenerates, ipinanganak ka muli ng banal na Espiritu. Bakit muli? Bakit muli? Kasi tayo ipinanganak sa laman, pero nagmana ng kasalanan. At tayo hindi natin kayang maligtas, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Nako, kahit may ilublob dito sa tubig ng bautismo, hindi ka kayang baguhin. Bakit? Ang kasalanan, hindi yan libag. Yan ay nasa puso. Ano? Hindi yan kayang alisin ng bautismo. Ano ho? At kaya nga sabi, papaltan sa Ezekiel. Bakit papaltan? Hindi na pwede yung dati. Tugalmi na yon, wasak na yon, corrupted na yon. Kaya babagyan ng bago. Pinaltan ng bagong puso. Hanggat ang tao ay hindi ipinapanganak na muli o hindi binibigyan ng bagong puso, hindi siya makakakita o makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? So yun po ang ibig sabihin niyan, mga batid. Kapanganak ang muli. At ito po yung pag-alis mula sa kamatayan papuntang buhay. Kaya maraming taong manhid sa Diyos. Walang tunay na pagkamalay sa tamang Diyos dahil sila nga ay patay. Sila ay walang buhay. Sila ay hindi pa anak ng Diyos. Hindi pa binubuhay na uli. Hindi pa nare-regenerate. Pag sinabing nare-regenerate, binubuhay uli. Binabago ang buhay. Binabagong puso. Binibigyan ng bagong simula. Bakit? Wala na yung dati. Tapo na yun. Reject na yun. Kontaminado na yun. Bulok na yun. Ayaw na ng dati. Yan ay pang-impyerno na yung dati.
Wala na tayong magagawa sa dati, hindi mo na ito kayang kumponuhin. Hindi mo na ito kayang baguhin. Kaya ang ginagawa ng Diyos, magsisimula uli siya sa iyo. Are you with me? Kaya ang tunay na pinanganak na muli, meron na uling simula ang Diyos sa iyong buhay. Yung dati kalaban mo na. Yung dati pa impyerno na yun, wala na yun. Parurusahan na yun. Pero salamat, naligtas, papaltan na lang yun. Pag hindi ka naligtas, parurusahan yun. Pero pag naligtas ka, parang kidlat. Alam nyo, hindi ko alam kung bakit, may mga umuultaw na kabuti mula sa bulok. Yung masarap na kabuti, lalo yung kabuting dayami, nakukuha mo yan sa bulok na dayami. Yung masarap na kabuti, na nilagyan mo ng kalamyas, paminta at bawang, ang sarap higupin yan. Gutom na ba kayo? Ano? Pero yung kinakain mong kabuti, yan ay nanggaling sa bulok na dayami. Mga kapatid, ang magandang simula ng buhay, nanggaling sa bulok na pagkatao mo. Naglagay ang Diyos mula sa bulok na pagkatao mo. Lahat ho ng tao ay bulok. Mamaya mababasahan natin po yan. So, ating nililinaw lang yan. Being born again, yun po ang ibig sabihin na regenerate. Yung iba na, ang baptist pala ay born again. Hindi po. Pag sinabi pong born again, hindi na religion. Yan po yung mga taong ipinanganak na muli ng Diyos. Kaya nga, born again. Kapag hindi mo naiintindihan, ang tawag sa ay born again. Born again, hindi born again. Ano ba born again? Ipinanganak kang muli. Bakit muli? Wala nang kwenta yun dati. Amen? At kung hindi ka pa panganak na muli, hindi ka makakakita ng kaharian ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pa? Renewal of the mind. Kaya ang nagbabago ng buhay, hindi ikaw. Ng puso, hindi ikaw. Ng isip, hindi ikaw. Yung mga easy believism, just change your mind. No. A resurrection from the dead, muling pagkabuhay. Dahil patay nga ay being quickened. So, binuhay tayo. So, ibig sabihin mga kapatid, ang ibig sabihin lang ng born again, ikaw ay binuhay mula sa pagiging patay, ikaw ay binago ang isip mo, binago ang disposition ng puso mo, ikaw ay binigyan ng bagong kamalayan, bagong direksyon, bagong hilig, at bagong destinasyon. Bago as in. Amen? Kaya wag mong sabihin sa akin, ikaw iligtas na walang pagbabago. Ang tunay na ligtas, binago. At patuloy na nagbabago. Maliwanag ko ba ang regenerate? Sa Tagalog, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Maliban na ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu ng Diyos, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin mga kapatid, ang kapanganakan ng muli ay hindi physical. Yan ay spiritual na kapanganakan. Ako pinanganak noong 1970. August 26. Yun ang aking birthday. Pero ang aking spiritual birthday ay 1986. September by the month. Bakit? Doon ko nakita ang Panginoon sa aking buhay. Way back 1986, pinangaralan ako September 3 ng isang mangangaral. Alam niyo po, ang kagyat na resulta niyon, itong Bible, 7 beses ko natapos in just 3 months. Nakapakinig ako ng salita ng Diyos by the month September. Natapos ko ang Bible ng 7 beses ng December. Nakakalungkot kasi ngayon, ang tagal ng Kristiyano, hindi pa nagbabasa ng Bible. Hindi mo ako mapapaniwalang Kristiyano yan. Tama? Wala hong sanggol na ayaw sa gatas. Sino dito ang naging sanggol? Wow. Kayo ba ayaw nyo ng gatas? O ayaw nyong awatin ng gatas? Kaya napalahaw ka ng atugak. Nahingi ka ng gatas. Ligtas sa sanggol ang humingi ng gatas. Bakit? Buhay ang sanggol. Nakakadama siya ng pangailangan. Nakakadama siya ng gutom. Kaya ang tunay na pinanganak na muli, nakakadama ng gutom sa salita ng Diyos. Amen. Nako. Way back 1986,
Ngayon ay mag-2026 na. Halos malapit na. Hindi pa ako natigil ng pagbabasa ng Bible. Nag-i-improve na nga eh. Ina-outline ko na ang mga books. Amen? Dati, ang style ko sa pagbabasa, puro guri lang, puro estabilo. Kaya tingnan mo nga aking Bible nung una, pagang-paga, ang daming estabilo, ang daming ballpen, ang daming komentary. Hindi ako masiyahan, may komentary pa. At gamay na gamay kong Bible. Pero ngayon, nag-iba na. Gusto ko yung aking may babalikan pag nagbasa uli. Inia-outline. Kung hindi pagpapala sa inyo, wala akong problema. Ang mahalaga, pagpapala sa akin yun. Amen. At least monitor ninyo, araw-araw ako nagbabasa ng Bible. Amen. Ay, kumusta kayo? And don't tell me na anak ka ng Diyos, ipinanganak ka ng Diyos. Yung ipinanganak sa laman, naghahanap ng gatas. At habang nalaki, pagkain. Tama? Kaya mga kapatid, kahit hindi ka umimik, ako'y Kristyano, ako'y Baptist, halata na yan. Nagbabasa ka lang ng Bible, halata ka na eh. Amen? The craving is the very principle of life. Craving is the very principle of life. Makakambing man yan, nagugutom yan. Bakit? Buhay yan eh. Amen? Maisda man yan. Naghahanap ng pagkain yan. Buhay eh. Tapos ligtas ka. Are you with me? Ipinanganak kang muli. Tama ho ba? Maliwanag ho ba? So, yun po ang meaning. Ang Holy Spirit ang nanganganak. Nagre-regenerate. So, ikaw ay ipinanganak na muli, hindi dahil ng iyong will. Hindi dahil ng iyong tatay at inay. Hindi dahil ng iyong boyfriend at girlfriend. Ikaw ay nabago dahil ng Holy Spirit. Amen? Ang tunay na pagbabago ay likha ng Diyos. Hindi dahil ng tao. Pwede ka kasing nag-a-adjust. But there is no genuine transformation. Tama? Iba yung nakikisama kaysa nakikiisa. Automatic nakasama mo na kapag kaisa na. Pero hindi lahat ng kasama ay kaisa. Tama ba? Opo. Nahintindihan niyo ba yan? His Spirit regenerates. So, the very person of the Holy Spirit who regenerates. Not me, not you, hindi ang lahat, hindi ang leader, hindi ang pastor, hindi ang papa, hindi ang sino mang Poncio Pilato. Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Sino mga anak? Espiritu. Tama. So ang ating pag-uusapan, Spirit regenerates. Ang banal na Espiritu ay nagkokos ng muling kapanganakan. Nakuha natin ang meaning. Number 2. Must have. O nawala yung das, kasi ang pinag-unang ko niyan may das. Huwag mong pakialaman na rinin yan, hindi mo naiintindihan yan. Kasi ang hugot niyan ay necessity. Necessity. Mahirap pong magkaroon ng, ilalagay ko yung necessity, I am. Tama-tama, yan ang nakalagay, must have. Huwag mong pakialaman. Inspired ko yan. Okay? Bawal ang magdagdag at magbawas yan. Okay. Bakit pa sinabing must have? Talata mismo nagsasabi. Tingnan nyo ha, verse 3. Ano ibig sabihin ng must have? Necessary. So essential. So important. Ibig sabihin mga kapatid, yang may panganak ka muli, ang magkaroon ka uli ng bagong isip, bagong buhay, bagong kamalayan, bagong ugnayan, bagong simula, I must have. Necessity. Tingnan nyo ha, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban na ang tao ay ipanganak na muli. Ibig sabihin, kung hindi mangyayari yun. Are you with me? Ay ano, hindi siya makakakita ng karya ng Diyos. Mga kapatid, itong pinag-uusapan natin ay walang kasing halaga.
Pwede mong mapasok ang SM, pwede mong mapasok ang mahalagang mga obra maestra ng mga matatalinong tao. Pero anong ganda na yan? Anong katumbas niyan sa ating Diyos at sa langit? Ano? Ay sabi nga ng Bible, iyon na ang mundo. Kung ang iyon mang kalaway pa impyerno, walang kwenta yan. Amen? Halos dito, sino dito mga businessman? Businessman. Sino dito yung taga-bili lang? Ito na papunta doon. Si Romel. Si Don Romel. Okay. Lahat, kayong mga naghahanap buhay, gusto nyong kayo'y yumaman. Amen? Kumapal ang patas. Mabili lahat ang gusto. Pero kung hindi ka papanganak na muli, walang kwenta yan. Dahil kung hindi ka palangit, pa-impyerno ka. Ganun lang ang usapan. Walang parakyot. Parakyot ba yun? Parachute. Di ka? Kayo ba nakakita ng parachute noon? Parachute. Ano? Yung ibinabato mo. Yung mga kwites dati, ay mayroong ganyan. Ewan ko lang. Yung ilaw, pag sumubog, ano yun? Kaya pala nagtatagal yun, may parachute yun. Yung sa dagat, pinaano yan, at yung nag-iilaw. Kitang-kita mo yung mga hanip sa ibabaw ng tubig. Paniwala nga eh. Gabok. Okay. So, ganun. Ang punto ko mga kapatid, ito ay nawawala ulit. Hindi ko nasabi ang parachute. Pag ikaw ay namatay, walang middle place. Pag hindi mo tiyak na ikipalangit, pa-impyerno ka. Sabi nga sa inyo, at the age of 16 years old, nabasa ko na ito ng 7 beses. Wala akong nakitang purgatorio. Walang purgatorio sa Bible. Alam niyo ba ibig sabihin ng purgatorio? Alam niyo ba ang toryo? Ang kalsya or bulsa. Alam ang purga? Ikaw gay nakainom na ng pampapurga. Dahil kung hindi, bigutihin yan paglabas. Sawa na yan. Ibig sabihin, purga bulate. May pampurgang bulate. Ewan ko si Jemuel kung napurga na. Kayo ba napurga na? Mahirang lalim ng ating pagtatalakayan, ano? Pati purga dala. Ano yung ibig sabihin ng purgatorio? Nililinis ang iyong bulsa. Bakit? Padasal ka ng padasal. Wala namang aahunin. Bakit? Wala namang lugar na pag-aahunan. Amen? Di ka nangihinaya magbayad sa padasal, tapos sa tithes, 80 Amen? Wala akong purgatorio. Amen? Ngayon, ano yung must have? Nagsimula tayo sa meaning. Ini-emphasize diyan, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y maging baptist. Ganun ba yan? Hindi po ganun. Amen? Lalo namang maliban ang tao'y maging Catholic, maliban ang tao'y maging saksi, no? Maliban na ang tao'y ipanganak na muli. Ibig sabihin, ang pinakakailangang maganap sa buhay ng bawat isa ay yung tiyakin mong ipinanganak na muli. Bakit? Kung hindi, ay hindi ka makakakita ng karya ng Diyos. Ibig sabihin, mamaya tatalakayin natin, bakit hindi mo kaya makakita? Then verse 5, tingnan niyo po. Tingnan po natin. Verse 5, mga kapatid, napakalaga nito. Kaya kung ikay anak na ng Diyos, ligtas na, huwag kang masyadong abang-aba sa sarili mo. Hinahamon kita, ikay magpatuloy, magpakatatag, lumago. Minsan ako tayo bang ipakita diyan yung picture ko na ilagay doon sa ating GC, yung matanda na ay tapos ay maliit pa. Nakita niyo ba yun na ilagay ko doon? Basahin ko muna, baka makikita niyo. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu,
ay hindi siya makakapasok. Kanina, hindi makakakita. Ngayon naman ay hindi makakapasok. Saan? Sa kaharian ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, napakahalaga nun. Amen? Hindi sinabing liban na lang ikay maging abogado, hindi ka makakakita ng langit. Liban na lang ikay maraming kursong natapos. Maliban na lang ikay maraming pera, hindi ka makakapunta ng langit. No. Ang mahalaga sa iyo, ipanganak kang muli. Amen? Huwag mong sasabihin relihiyoso ay ipinanganak na muli. Ang kausap po niya, si Nicodemo. Aralin niyo po ang konteksto, si Nicodemo ay hindi lang may relihiyon, aktibong membro ng isang relihiyon. Tayo, magmalaki kung saan ako namulat, doon ako mamamatay. Kala mo naman, yung kanyang relihiyong ipinaglalaban, nasimba lagi. Tama ba? Akala mo naman, ang dami niyang alam sa kanyang paniniwala. Wala rin naman silbi sa kanya yung relihiyon eh. Pride lang yung sinasabi niya, wag lang di masabing may paninindigan. Pero wala naman dating. Si Nicodemo ay isang relihiyosong tao. Yan, naandyan na. Sige, papaliwanag ko lang. Yung konteksto yung konteksto natin. Si Nicodemo, mga kapatid, ay isang relihiyoso na. Parang si Pablo. At siya po ay hindi basta relihiyoso. Siya po ay pinuno ng Sanhedrin. Pag sinabi yung pinuno ng Sanhedrin, yan po yung Pariseo. At pag sinabing Pariseo, doctor of the law. Guro. Kaya nga siya lumapit sa painusos ng gabi. Bakit? Nahihiya. Nakakaguro ay nalapit sa ibang guro. Tama ba? Ibig sabihin, hindi porke kay relihiyoso, hindi porke kay matalino, hindi porke ikaw ay mabait, hindi porke kay may reliyon, ikaw ay ligtas. Ibig sabihin, sinasapawan ng kahalagahan ng kapanganakang muli ang lahat ng pagpipilit ng tao. Walang silbi yan hanggat hindi mo tiyak na ikaw ay ligtas. Hindi mo ipinapanganak. Ito nyo, nung tayo ipanganak physical, amen? Alam naman sabihin niyo yung hindi kayo pinanganak ng tubig. Alam niyo yung hindi kayo pinanganak. Lalaki ba kayo nung gayang kalaki? Kung hindi kayo pinanganak. So dapat, kung ikaw pinanganak, abay, laki din. Yan. Are you with me? Matagal ng Kristiyano, pero baby pa rin. Ang sagwa pa lang na yun, ubos na ang buhok ay nakadiaper pa. Ang nakakatawa yan, pero tayo yan. Amen? Amen ho ba? Pero hindi, naalala ko lang yan. So ang idea mga kapatid, kung hindi ka ipapanganak ng Holy Spirit, magpagiwang-giwang ka na, magpagulong-gulong ka na, lumuha ka man ng dugo, magpapako ka man sa krus, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Kaya, must have. Kaya ba'y pinanganak na muli? Talaga? Katawa naman. Pinanganak na ba kayong muli? Kaya ba'y masaya? Kayo pinanganak na muli? Tatandaan nyo, pag sinabi pinanganak muli, ng physical mong kapanganakan, pinanganak ako sa August 26, anong araw, anong oras ho yun, tatay? Ano kayo panganak? 2:00 ng hapon. Okay. Buhat ng 2:00 ng hapon, 1970, doon nagsimulang umusbong ang pagnanasa at paglaking physical. Lumaki na nga pati ilong. Doon yata na pa sobrang kain. Ano? Lumaki. Ang hirap naman nung ako'y ipananganak 1970 hanggang ngayon, ako'y kaliit-liit pa rin. Ganyan din dapat sa spiritual life, kapatid. Para masabing talagang ikaw ay pinanganak na muli. Dapat pag ikinig sa salita ng Diyos, ganado ka. Ganado ka laging tumulog. Magpakita ka na, magpahalata ka naman yung pinanganak ka ng Diyos. Amen. Ano ibig sabihin ng pinanganak ng Diyos? May buhay espiritual. Amen. May siglang espiritual. May glamour. May gana. Basta hindi na nga nagtatrabaho, may gana pa. Ano ibig sabihin ng gana?
Hanggang laging may bitchin ng bibig. Masarap. Kayo ba'y nasasarapan sa Diyos? Kayo ba'y nasasarapan sa salita ng Diyos? O iritang-irita sa salita ng Diyos? Buryong-buryo sa salita ng Diyos? Delikado ka. Let me warn you. Let me warn you. Sabi nga sa inyo walang buhay na walang nasa. Amen? At ito naman natin mapapansin, maliban ng tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakakita ni makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, meron siyang bagong buhay na sinasaklawan ng Panginoon. Are you with me? At kung yun po ay realidad, mga kapatid, hindi ka nahilahin ni Kristo. Manghihila ka kay Kristo pero hindi ka na dapat hilahin ni Kristo. Bakit? Ipinanganak ka sa kapangyarihan o sa kaharian ng Diyos. Dati tayo nasa kaharian ng kadiliman na ang hari doon ay ang dyablo. Kaya naman tayo, hawak-hawak ng dyablo. Tingnan niyo po ang Efesos chapter 2, verses 1 hanggang 3. Paliwanag ko lang po ng konti para maintindihan natin. Kailangan ito At kayo binuhay niya ng kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Verse 2. Na inyong nilakaran. Alam mo, ang style ng tao, ang lifestyle, ang buhay, ang laye, na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Ang hindi pa ipinapanganak na muli, ang hindi pa binubuhay sa Espiritu, ay nabubuhay lamang ayon sa lakad ng mundong ito. Hindi ka kaayon ng Diyos. Kontra ka sa Diyos. Kaayon ka ng mundo. Kapag hindi ka paligtas, kontra ka sa Diyos. Kaayon mo yung mundo. Ganon yun. Kaya ang ebidensya na ikay pananganak na muli, dapat umaayon ka na sa Diyos. Hindi ka na sumang sa Diyos. Are you with me? Tignan nyo, ayon sa pang-ulot. Saan nakaayon? Na inyo nilakaran ng una, ayon. Saan nakaayon? Sa lakad ng sanglibutang ito. Ayon sa pang-ulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Sino yun? Ng Espiritu na ngayon ay gumagawa, may gumagawa, may nag-i-impluensya, may nagdudomino, may nagdudominyo. Ang tawag sa Tagalog ng dominion. Yun. Nagdudomina sa buhay ng mga anak ng pagsuway. Sino yun? Verse 3. Sa gitna ng mga tayo naman ng mga ibang panahon, ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Amen? Na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo na katutubong mga anak ng dyablo. Gaya naman ng mga iba. Hanggat hindi ka pa pinapanganak na muli, anak ka pa ng dyablo. Amen? Tingnan niyo po ang mga anak ng dyablo. Hindi sutil sa dyablo. Tama? Yung iba, hirapan pang tuksuhin. Huwag na wala tukso-tukso. Amen? No, hindi mo na kailangan tuksuhin ang anak ng dyablo. Lalapit na yan sa tukso. Tama? Are you with me? Kaya hanggat hindi ka pinapanganak na muli, hindi ka makakakita ng kaharian ng Diyos. Ni hindi ka makakapasok ng kaharian ng langit. Are you with me? Ibig sabihin, nagbutuhan. May kanya-kanyang balwarte. Iyon tundo. Akin ang Cavite. Bawal na bawal ka pumasok sa tundo. Ako ang Cavite. Diga? Kanya-kanya yan. Kapag ito'y balwarte. Kumbaga sa fraternity, magkakapandaling maike, huwag kang papasok sa fraternity namin. Mga kapatid, hindi mo kaya pumasok sa fraternity ng Diyos hanggat hindi ka ipinapanganak ng Diyos. Kaya ang fraternity mo pa rin ay ang kaaway. Amen? Kaya necessity yan. Must have yan. Brother Lenin, yan ay may das. Must have. Amen? Hindi tayo ngibiro. Totoo yan. Maliban na ang tao'y ipanganak na muli,
ay hindi siya makakakita ng kaharian ng langit. Verse 5, maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, kailangan. Amen? Hindi sinabi ikay magbaptis para ikay pumunta ng langit. Hindi sinabi ikay mag-Catholic para ikay pumunta ng langit. Hindi sinabi ikay mag-Muslim para ikay pumunta ng langit. Hindi sinasabi ikaw ay mag-JAL, ikaw ay mag-Sabadista, ikaw ay mag-Saksi ni Jehovah, hindi mag-Mormon, hindi mag-Iglesia ni Cristo, hindi ang magdating daan. Ang sabi, ipanganak na muli. At sino nanganganak na muli? Holy Spirit. Kaya tayong mga naligtas, ang Holy Spirit ay ating purihin. Amen? Now, number 3. Meaning, must have. Ito ating papansinin. Balik tayo sa talata. Verse 3 and 5. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinasabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli. Okay. Ano yung ipanganak na muli? Bagong simula. Bagong buhay. Binuhay ng Diyos mula sa patay. Bagong pagnanasa. Bagong direksyon. Bagong pupuntahan. Bago as in. Ipinanganak. Noong ipanganak, sino dito ipanang? Anong buwan mo? Anong buwan ipananganak? February 19? 2000 pala. Bata pa. May gatas pa sa tainga. Okay. Year 20, ipinanganak. Nung ikaw ay ipanganak, hindi ka nag-i-exist dati. Tama? Bagong Eli. Bagong mundo. Bagong lagay sa mundo. Bagong existido sa mundo. Bagong pag-iral sa mundo. Pero ngayon, hindi na bago. Bakit? Ay, 20. Ngayon ito. Bistado ka ngayon. Ikaw pala 35 na. Okay. Ikaw pala 25 na. So, pag sinabing pinanganak na muli, bagong simula. Tama? Kasi yung dati, ano na yun lugpo na yun. Bagong simula. Ngayon, ito ang aking bibigyan din. Sapagkat, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko, maliban ng tayo panganak na muli, ay hindi siya. Hindi siya. Anong idea? Hindi mo kaya. Naintindihan niyo ba yun? Kaya magpasalamat ka kung talagang ligtas ka. Hindi naiintindihan ninyo. Amen? Aba, yung alaman mong iki sa Diyos ngayon, at ang Diyos ay iyo, at tiyak kang ikipapunta ng langit, aba, bawasan nyo naman yung nakikita ko lagi linggo-linggo. Amen? Ipakita nyo ang inyong sigla, ang inyong galak, ang inyong kirikisi, sa spiritual na bagay. Bakit? Hindi mo pala kaya. Kaya yung readiness, number 3, not only meaning, must have, but man's total spiritual disability. Can you have? Maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya. Sa English yan, except a man be born again, he cannot. The word cannot. Sino nag-aral sa inyo ng cannot? Anong ibig sabihin ng cannot? Cannot be. Ha? Hindi maaari. Ano pang cannot? Hindi mo kaya. Are you with me? Ibig sabihin, hindi mo kaya. Ito, physical. Dati dito lagi ako naaway pag ako nagpapaliwanag nito Ikaw ba, Lance pala. Lance. Pakita yung ang poging Lance. Yan. Yan.
Turn around. And praise the Lord. Okay. Si Lance. Lance. Nalalansi kita ngayon. Okay. Si Lance. Sino yung tatay? Hindi. Tasyo. Asan ang tatay mo? Ba't parang hindi maniwala sa'yo? Tasyo. Sino ang iyong inay? Ha? Nasaan ang kanyang inay? Nasa toddler? Tinuturuan na siya doon? Okay, sige. Okay. Lance, inutusan mo man lang ba ang iyong tatay na ligawan ng iyong inay? Hindi. Bakit? Paano makapag-utos? Wala ka nga. Di ka? Ikaw ba ang may sanhi kung bakit nagawa ka ng iyong ama't ina? O silang may sanhi sa iyo? Pantatlong tanong, may bahagi ka ba para maging anak ka ng iyong tatay at inay? May ginawa ka ba? O ikaw yung ginawa? Amen? Ikaw ay ginawa, pero wala kang ginawa. Upo na. Sa physical na usapan yan. Sa physical na usapan yan. Wala akong contribution. Hindi nga ako nakapamili ng tatay at inay. Siguro kung ako nakapamili ng tatay at inay, ang pipiliin ko, si Susan Roses. At saka si Eddie Gutierrez. Nung umanak, Chiquito. Di ka? Wala tayong bahagi. Ganon din sa kapanganakan muli. Wala kang bagay. Bakit? Hindi mo kaya. Paano mong kakayanin yun? Wala ka nga. Andiyan ka na nga, hindi mo pa kaya. Di lalo nung wala ka pa. Naintindihan niyo ba yan? Kaya mga kapatid, mahirap akayin sa tao yung wala pang buhay espiritual. At kung ikaw naman ay buhay na, bakit ang hirap pa rin akayin? Naintindihan niyo ba yun? Maliwanag mo ba? Yung salitang mabigat yun eh. Mabigat yun. Maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakapasok. Pag sinabing, hindi siya makakapasok, hindi mo kaya. Bakit? Ano bang ginawa ng kasalanan sa buhay ng tao? Yan ang ating tanungin. Ano ba ang una, ang ginawa ng kasalanan sa tao? Inihiwalay nito tayo sa Diyos. Tingnan niyo po ang Epeso. Dito sa Epeso ko. Epeso chapter 4 verse 18. Ang ginawa ng kasalanan ng kasalanan sa tao, number 2 ay separated from God or separation from God. Tingnan niyo ha? Adya pa ba kayo? Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay. Ano ba salita nangahiwalay? Basta divorce yan. Nangahiwalay. Ano yung sabihin nangahiwalay? Naputol. Napatid. Nawala ang connection. Brown out. Nangahiwalay saan? Saan? Hindi buhay. Dapat ay buhay na Diyos. So, hindi buhay na Diyos. Buhay ng Diyos. Are you with me? Alam mo, ang tao, kaya hindi mo kaya, hiwalay ka sa buhay ng Diyos. Wala ang buhay ng Diyos sa iyo. Kaya wala kang kakayahang galing sa Diyos. Nanindihan niyo ba yan? Kaya yung kanina, pangangaral natin, ang ganda naman. Nagsisikap naman tayo, mangaral ng ayos eh. Pero hanggat hindi binubuhay ng tao, hindi yun babalik. Hindi yun babalik. Na-entertain lang yun, pero may kanya pa rin yun. Tama? Hanggat ang tao ay hindi binubuhay uli, napapaugnay uli sa buhay ng Diyos na naputol, nahiwalay dahil ang kasalanan, hindi mo kayang magbigay ng magandang pagtugon kung sino ang Panginoon. Are you with me? Naintindihan niyo na ba yan? Oh, no. Kaya mong bigyan ng tamang tugon ang sikmura mo. Bakit? Tanghali na, pastor. Bilis-bilisan mo. May panawagan ng ang sikmura. Nabibigyan mo ng tugon yon. Di ba? Lalo yung mata mo, pastor. Di ka ba nakakahalata? Gusto ko nang humimlay. Ay sige, himlay na magpakailanman. Di ka? Natutugunan natin ang pangailangan ng mata, natutugunan natin ang pangailangan ng sikmura, natutugunan natin ang yung lalamunan, pero ang mahirap, hanggat ikaw ay hiwalay sa Diyos,
hindi mo siya matugunan ng tama. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Yan totoo lang. Kayo ba'y masaya ngayon? Dahil sa salita ng Panginoon. Amen? O kundangan na lang, linggo. Bakit hindi kaya ng tao? Kaya liban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya, tinukoy yung taong hindi pa papanganak, siya mismo, ay hindi niya kayang pumasok, hindi niya kayang makakita. Bakit? Ginawa tayong inutil spiritually ng kasalanan. We are totally disabled. Ang atin hanggang anyo lang, pero hindi sa katotohanan. Naintindihan niyo ba yan? Lalo't ikaw ay professional. Ilan ang ethics ang nakuha mo? Graduate ka na nga kaya ang award sa UBB. Ang dami na kasing ethics na nakuha. Are you with me? Parehong kausap ko. Ako nakailan ng ethics, kaya palagay ako magsasalita sa karamihan ng ethics. Naintindihan niyo ba yan? Panalangin niyo yung pastor niyo na gamitin, na makaintindi sa sinasabi ko. Ginawa ng kasalanan na tayo hiwalay sa buhay ng Diyos. Hiwalay. Separated from God. Amen? Maliwanag ko ba? Hindi ko na mapatulan. Not only separation from God, or separated from God, ang ginawa ng kasalanan. Kaya tayo hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya. Yung iba, sabi kaya daw eh. Ang galing ganun mga ito't kaya. Sabi ng Bible, hindi siya makakapasok. Pag sinabing hindi, di hindi. Sabi, pwede, hindi nga. Sino ang gusto mong manalo? Tama? Amen. Tayo ngayon anak na ng Diyos, nahihirapan pa eh. Di lalo yung hindi pa. Sa atin, hindi imposible. Posible. Pero meron sinata si 2 Peter eh. Hindi ko na maalala. Number 2, not only separated from God, but also servant of sin. Alam mo kung bakit hindi mo kayang babago ang buhay mo? At mapalagay sa tamang kalagayan ng espiritual na ugnayan sa Diyos? Dahil hindi ka naman alipin ng kabanalan. Hindi ka alipin ng Diyos. Lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Ayaw pa pag sinabing alipin, sunod-sunuran kung sino ang umaalipin sa Kanya. Kaya kung ikialipin ng Panginoon, dapat sunod-sunuran tayo. Amen! Kung tayo na'y alipin ng kasalanan, ngayon tayo naging alipin ng katwiran, abay magsikap tayo! Magsikap tayo! Kaganda ng inawit, striving together. Hindi yung nagsisikap ang iba, ikaw na may nagwawala. Tama ba? Striving together. Sama-sama. Saan man tayo lupalop, saan man tayo nabubuhay, pagka walang linggo, kanya-kanyang buhay, tayo ay iisang katawan na dapat tayo nagsisikap sama-sama. Tingnan niyo po ang John 8:34. Sinasabi ng freedom of will, paano ka mangyayari yun? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Are you with me? Alam niyo ba ang kalabaw na ginagamit sa pag-aararo? Ilalagyan ng pangilong. Sino aapunta ng bukid? Alam niyo ba yung pangilong? Kasi kayo, anak mayaman kayo eh. Hindi niyo na alam yung kalabaw. Ang lubid, kukuha na isang swilas, niya hindi nagamit, bubutasan yon ng lubid, tapos yung lubid, bubulan, para hindi makalag, papasuin ng dulo, hilahin. Di ka kayo, Rode? Yung ano yun, nakalak na yung goma. Yung dulong isa, ipapasok sa ilong. Hihilahin. Parang uhog na mahaba. At alam mo yan, mag-i-stack yun saan? Sa goma. Ngayon, kapag ang kalabaw na pangilungan na, sino man ang humawak ng tali, sunod-sunod ang kalabaw.
Bakit? Napangilungan na. Alam niyo kung bakit hindi tayo makahilagpos sa kasalanan? Napangilungan ka na. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Kalahin mo may kanta silang ganyan? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit? Napangilungan ka na. Lahat ng nagkakasala, napangilungan na. At kung ikaw naman napalaya na, abay, huwag ka magpailong uli. Alam niyo po, ako naman hindi na babago sa pangaral na aral. Kumusta ang cellphone niyo? Nangingilong ba ito sa inyo? Amen? Kasi lapad na ng ilong natin ng cellphone. Kayo ba'y masigla sa Panginoon? Yung totoo lang, masigla ba kayo sa Panginoon? May giti ba ang Diyos sa inyong puso at kaluluwa? Nadadama niyo pa ba yung freshness galing sa Panginoon na comfort ng Holy Spirit? O hindi na siya makapanood? Alipin ka na nito. Bakit ang hirap magpalago ng Kristiyano ngayon? Adik sa cellphone. At kung gagamit ng cellphone, di man lamang magamit sa Diyos. Maraming Kristiyano, adik pa sa mga games na nasa cellphone. Nagigilty ba kayo doon sa mga reels? Puro babalo. Puro pelikula. Ako'y nakakasilip pero ay uugmok dyan. Magigilty dapat tayo dyan. Napakaraming dapat gawing magaganda pa para maubos ang oras mo dyan. Amen! Amen! Kung bakit baka walang asenso ang ating spiritual life, stagnant tayo, nangangalyo tayo, hindi na tayo kinakastigo ng Holy Spirit, baka may iba na tayong kinabababaran. Wala pinipili kahit pastor. Kahit sino man tayo. Pwede tayong mapangalyo niyan. Kaya basa tayo ng basa ng Bible, wala nang gitla ang Holy Spirit. Wala nang pangusap. Hindi na nababasa ang ating mga mata ng luha dahil sa tuwa sa Diyos sa nabasa natin. Bakit? Kalyo na ang ating puso. Nasanay na tayong gawin yung hindi naman dapat nating kinakasanayan. Kahit pa ang tingin may parang hindi naman kasalanan. Kasalanan yan pag laging yan. Tama ba? Amen! Pambihira, hahawak ng cellphone, di mo lang mag-like, di mo lang makapag-post, pero ang dami din mo napupuntahan, nabati din naman ng happy birthday hindi makapag-post. Yung pala marunong din. Bakit pag sa Diyos, hindi mo magawa? Bakit pang tao-tao nagagawa mo? Yan ang problema mo. Kaya ang ganit-ganit magpalago ng Kristiyano ngayon. Nasasanay sa mali. Are you listening? Are you listening? Hindi, cellphone pa lang yan. Yung TV nyo pa. Nanonood ako niyan. Pero sana iwasan natin alipin tayo niyan. Amen? Amen? Kahit mga workers, mag-iingat kayo. Pwedeng wala kayo sa labas ng sanlibutan. Pero tayo ang pinapasok ng sanlibutan. Amen? Lagi ko nga pinapaalalahanan, pera na simbahan yan para ubusin mo ang oras yan. Amen? 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 Naku naman, kailan pagka tayo matututo? Hindi yung pag-preaching lang ang takot. Pagtapos na. Are you with me? Amen! Kayo'y may mga paa. Bet nyo, uubusin ang oras nyo dyan, dahil dyan. O worker, huwag nyo ubusin ang buhay nyo dyan. Mag-visitation kayo. Mag-invite kayo ng mga brethren na nangihina sa Panginoon. Don't waste our time spending much time. Cellphone. Ako nagsa-cellphone. Pero tingnan nyo po ang aking profile. Tingnan nyo po ang ating FB group. Puro yan. Nakakalungkot ako. Nakakita ko na marunong din palang bumati. Hindi marunong mag-post. Ano ka ga? Hindi mahirap pag-usapan. Amen? Amen? Amen!
No. Hindi ko sinasabi yung people lang, pati kayo mga married. Dapat nga mga married dito, unang halimbawa eh. Amen? YS, young people, lahat ng ligtas, we should strive together. Isaiah 64 verse 6. Pambirang bisang oras, ano? Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basaang marumi, at nalalantang gaya ng damo kaming lahat, at tinatangay kami ng mga kasamaan. Tinatangay, tayo ay servant of sin. Kaya hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Maliban ang tayo panganak na muli, hindi siya makakapasok, hindi mo kaya. Bakit? Sin separated us from God. Inalipin tayo ng kasalanan. At saka tayo serpent's children. Serpent's children. Hindi ko nababasahin mga talata. At tayo po ay saturated and corrupted by sin. Saturated and corrupted by sin. Alam mo kung babasahin ko lahat, alam mo, yung pa naman ang gusto ko, yung binabasa talaga ang talata. Pero ayaw ng oras eh. And then ito pa, stony heart to God. Ayun pa, ang tao kaya hindi niya kaya. Bakit? Hindi naman niya talaga mahal ang Diyos. Sumang siya sa Diyos. Amen? Sino dito yung naglulumi? Aling lumian ang alam nyo? Ako, kwatogs. Saan pa ang iba? Diyan sa may tuluya tayo, may masarap yung lumian. Isang araw doon ako pupunta malapit-lapit. Pag ikaw ay nasarapan sa lumian, gusto mong pasukin yun. Amen? Minsan nga, kahit 200 na yata eh. Atay pa lang yun. Talaga sa tindi ng pagkasabik sa lumi, kahit bibili ng mahal. Bakit? Gusto eh. Alam mo kung bakit ang tao hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Bukod sa hindi niya kaya, ayaw niya. Amen? Amen. Lahat ng taong hindi ligtas, walang tunay na hilig sa Diyos. Magaling pa yung lumi, nahihiligan. Pero yung Diyos, hindi. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? At saka malupit pa ito, ang tao sa kasalanan, ginawang self and sin lovers. Torn between two lovers, falling like a fool. Ano ba mga kapatid, kung sino ang lovers mo? Kung saan ka lovers? Lovers of self and lovers of sin. Yan ang tao, hindi lovers of God. Lovers of self and sin. Naparito ang ilaw, pero tinanggihan. Bakit? Mas mahal nila ang kadiliman. Amen. Kaya nga, spirit regenerates, meaning, must have, bakit hindi mo kaya? Ginawa tayo ng kasalanang, hiwalay sa Diyos, alipin ng kasalanan, anak ng dyablo, pinasama ang puso, pinatigas ang puso, mapagmahal sa sarili, at sa kasalanan. Yan ang tao. Amen. Then number 4, spirit regenerates. Ito ay mystery. Mystery. Hindi ito simply believing. Ito yung mahiwaga. Kahit nga ang tao, mahiwaga ang buhay ng tao. Amen? Andito ba ang ninong ko ni? Nasa labas. Siya yung nakinig kay Ernie Baronyata na kinakailangang sperm para maging tao ay isa lang out of 60 million. Knowledge, power. Napakinggan niya kay Ernie Baron. Kalain mo, ang count ng lalaki ay 60 million. Pero ang papasok lamang sa ovary ng babae, isa. Yun lang magiging tao. Kaya yung maging tao ay biyaya. At hiwaga. Paanong nangyari kay naging tao?
ganin din ang maligtas. Amen? Saan inihambing? Tingnan niyo po, 5 hanggang 9. Sige, basahin ko mabilis. Sumagot si Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak ng tubig at espiritu ay hindi siya makakapasok sa harian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, kaya iba yung kapanganak ng muli kaysa kapanganak ng laman. At ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo. Bakit? Nakakapagtaka pala yun. Kinakailangan nga kayo ipanganak na muli. Sabi ni, paano yun? Sabi ni, di tumanong dyan, paano yun? Papasok uli ako sa tiyan ng aking inay. At ay papanganak na muli. Abay, kawawa. Sa laki mo yun, papasok ka uli. Yun ang utak ng tao na hindi naiintindihan yung kapanganakang muli. Akala'y physical. Ay magpapabago ng tabas ng ilong, makapasok uli sa inay. Hindi, lalo lalapat yan. Bakit? Hindi yun. Kaya sabi niya, paano? Walang klarong sagot ang Panginoon. Ito ang kanyang sagot. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. At naririnig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling. Yun ang idea. Hindi mo alam kung paano nangyari yun. At kung saan na paroroon, gayon ang bawat ipingapanganak ng Espiritu. Kayo ba alam ninyo, nung kayo nabubuo ang paa nyo sa tiyan ng iyong inay? Inay, pigilin at malaki na. Wala, hiwagang nabubuo ka doon. Diyos ang nagbubuo sa sinapupunan ng iyong inay, ikaw sa iyo. Amen? Ngayon, mga kapatid, ang ibig ko sabihin dito, ang hangin, ang hinambingan. Saan ba nanggagaling ang hangin? Sa kanluran. Ba't mabinasa silangan? Sa Ilaya, sa baba. Saan ba galing ang hangin? Sabi ng isang kausap ko, binuksan daw ang bato, may hangin doon yun, lumaki na. Sabi ni Pastor Franklin, umuga yung dahon ng niyog. At nagkadamay-damay na, yun, nakabuo na isang malaking hangin. Yun daw. Sabi ko naman, sino nagpauga ng niyog? Hangin. Saan galing yung hangin nagpauga? Hindi alam, mystery yan. Ang pinapanganak ng Diyos, hindi mo alam kung paano nangyari. Amen? Basta, ito na lang ang sasabihin ko sa panghuli. Nakikita mo na lang yung manifestation. Yan, basahin ulit natin talata, verse 8. Verse 8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. At naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo alam kung saan ang gagaling. Tama ba? Ramdam mo lang may hangin dahil naugong. Pinapaypayan na nga mata mo ng hangin. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, hindi mo alam kung saan galing ang hangin, pero halata mong dumaan ang hangin, may ugong. Alam mo, kung paano ikaw ay nanampalataya at nagsisi ng iyong kasalanan, yan ay gawa ng Diyos. Hindi mo, gawa ng Diyos, hindi mo alam kung paano nangyari. Nakinig ka ng Word of God, pero ang dami naman nakikinig ng Word of God, pero hindi pinapanganak na muli. Tama ba? Pero bakit ikaw at ako ay nanampalataya at nagsisi? Yun ay paggawa ng Diyos. Amen? Yun ang mystery. Pero paano mo nalaman? May ugong. May ugong. Amen. Kaya ang bata, pag ipinanganak, tinatampal sa puwet. No? Napalakas siya tayo sa akin. Bakit? Testingan yun kung may buhay, iiyak yun. Hindi mo kayang ibigay ang buhay, pero kaya mong madasto kung may buhay. Tama? Ikaw ay iiyak. Mga kapatid, paano malalaman pinanganak ka muli? Dapat may ugong. Dapat may manifestation. Bukas ba ang electric fan? Tingnan nyo wala na masyado na tayong mayaman wala na ako dati, may kita ko ditong nagalaw na dahon ng niyog. Wala na Mga palikpik na lang ng mata na ikitong nagalaw. Iba ko kung hangin yun. Ganun. Katama, ang mga dahon ng saging, hindi mo kita ang hangin. Pero halata mong may hangin. Bakit? Nagalaw ang saging. Ang dahon ng saging. Tama? Kita mo ba ang hangin na nagpapagalaw? Hindi. Pero halata mong may hangin. Bakit gumagalaw?
halata mong ikaw ay ipinanganak na muli. Bakit? May manifestation. Amen? Sabi ni Mark Antony, kakaon daw siya sa kanyang kapatid kagabi. Yung maganda kong kapatid. Bakit? Kaming magkakapatid, kami yata ay ampon. Ang dami nilang ampon. Ang kanya daw lang kapatid na babae, ang tunay na anak. Bakit? Kasi malayo daw ang muka. Pero maganda naman ang iyong inay. Gwapo na yung ama. Nagtataka nga lang kami. Ano? Huwag ka mag-alala. Nakikiramay kami sa pagtataka. Kasi yan ay mystery. Ano? Totoo yan. Di ka? Yung anak na nalahian, nagmamanifest yung lahi. Di ba? Itong si Kevin, anong yung lahi? Parang iisa ang lahi natin. Di ka? Brother Jerome, anong yung lahi mo? Parang magkakaisa tayo ng lahi. Lahi na tatanggal ang bayawang pag alas 12 ng gabi. Mga kapatid, halata mo ipinanganak na muli, may ugong. Hindi mo kita ang hangin, pero may ugong. Are you with me? Alam mo, isang ugong yan, gusto mo laging sumimba. Amen. Amen. Kahit nadadaanan din ng hangin. Pero gusto mo pa rin, at least sa simbahan ka hinahangin. Amen. Isa pang magandang ebidensya ng ugong ng hangin, masaya ka na dito. Amen? Kaya alam ko ako'y ligtas. Ako'y sarap na sarap dito. Hindi mo nakakain. Pero ang aking kaluluwa'y nakain kapag binabasa ko ito. Kumusta kayong mga naatin dito? Kayo ba talaga'y natutuwa dito? Itong magandang isang ugong ng hangin. Hindi mo kita ang hangin, pero pakinig mo ang ugong. Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin niya? Pastor, ano ka yung ugong na yun? Bumili ka ng cotton buds nang naiintindihan mo yung ibig sabihin. Ugong. Hindi mo kita ang hangin, pero kita mo ang ugong. Man, ibig sabihin, may pagbabago talagang ginagawa ang Holy Spirit. Di ba, Tasyo? Kalahin mo si Tasyo nga naman, ano? Oo. Di ba, Lance? Tuwan-tuwa sa fellowship ng dalawang yan nung magtrabaho dito. Talagang parang magkapatid lang eh. Oo. Sabi na sa kanya, Papay, abay, baba kayo, kumuha kayo ng timba. At kumuha. Talagang, sumubra niyo paiging magkapatid ha. Ano? Nakakatuwa eh. Di ka? Ito hindi mo ito matatalayan din dito sa simbahan. Yung mga kabataang ito, kung wala sa Panginoon, hindi kaya pa umugmok mo yung mga yan. Di ang mga puro nasa dotahan. Hindi mamaya, pastor, paglabas. Ano? Naintindihan niyo ba yun? Ang inyong lingkod, nung ako'y kilusin ng Banal na Espiritu, naalis ang sigarilyo. Naalis ang sugal. May mga kasalanan pa rin, pero hindi na nabubuhay. Bakit? Hindi ko alam kung paano kung binago, pero kita ko ang ugong. May ugong na ba kayo napapakinggan? O kayo naligo sa dagat, napasok ng tubig. Kaya may ugong. Maliwanag ba? The Spirit regenerates. Ako'y binago ng Panginoon. At nangihina pa rin naman tayo, but si Mark, kaya paborito niya, ipanalangin yung mga nangihina. Bakit? Siya isa doon sa na-revive. Amen? Si Elisa, wala na. Andito kanina yun eh. Ano? Siguro siya nadala ng ugong. Okay. Siya nabago. Amen? Nanghihina rin. Pero nung bumalik, diretso na. Sino pa yung gayon? Si Glyza. Sino pa? Sandro. Yan ay nakatikim ng magka-girlfriend. No? Pero salamat sa Diyos, boyfriend na ngayon. No? Binabago ng Panginoon. Patuloy na nababago ng Panginoon. Halata mo ang ugong. Malakas ang ugong ng hangin. Dapat malakas ang hangin. Dapat malayo landa. Sasalubungin mo ng itak. Kumusta ang ugong ng Holy Spirit sa iyo? Bagyo ba?
O kailangan mo sumipol. Pag nagpapapagayo, ubos ang laway ko, wala pang hangin. Nugnog na ako sa araruhan, wala pang hangin. Sipol ako ng sipol. Bakit? Pag nasipol daw na hangin. Naintindihan niyo ba yan? Tayo pa manalangin. Papagpala na